Ramir Boulder po, nagbabalik. Tunghayan po natin ang panayam ni Claire Castro sa bagong upong sekretary ng DPWH na si Vince Dizon. Atin pong panoorin. Magandang umaga, Yusek Claire. Magandang umaga sa Malacanang Press Corps. Unang-una, bago ko tumanggap ng mga tanong, siguro importante kang balikan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo, matapos nung napaka-emotional na sona ng ating Pangulo, kung saan in-express niya ang kanyang hindi lang frustration, hindi lang disappointment, kundi galit dito sa na-discover niyang mga talagang napaka sasama at napaka substandard at minsan wala pang mga project ng DPWH, lalong-lalo na sa pagkontrol ng mga pagbaha. Alam nyo, nung ilang linggo, nakasama ko po si Pangulo sa Kalumpit, Bulacan. Pinuntahan ho namin ang dalawang barangay doon, yung Barangay Bulusan at Barangay Prances. Doon po, nakita mismo namin ng ating mahal na Pangulo yung substandard at incomplete na flood control projects. Kung maalala ninyo, meron pa doon sa Barangay Prances ata o sa Bulusan. Dinakma ni Pangulo. Alam niyo po, napakainit po talaga nitong ngayon, itong issue sa flood control. Lalong-lalo na dito sa Quezon City na napakaraming ghost project at saka sa Bulacan. Napakainit po ang usaping yan hanggang ngayon. May Senate Blue Ribbon hearing po ngayon na nagaganap. Hindi ko alam kung saan ang patungo nito. Yung konkreto at sa kamay lang niya, halos nadurog yung konkreto, no, na pinakita niya. At talagang nakakagalit, no, yung experience na yun. At nakita ko first hand yung galit ng Pangulo dito sa mga ginawang mga proyektong to. Pero alam niyo po, higit pa dun sa galit niya sa mga nakita nating mga facility na substandard, na klarong-klaro, wala nang kailangang investigasyon doon. Kitang-kita mo pa lang, sa mata pa lang. Maramdaman mo pa lang sa kamay mo na talagang substandard. More than that, I think ang pinaka ginalit ng Pangulo, nung kinausap po namin yung mga kababayan natin na nakatira sa Bulusan at sa Prances, sa Kalumpit, Bulacan. Alam nyo, yung mga tao po doon, ang sabi nila sa Pangulo, Sir, kayo pa lang ho ang kauna-unahang national government official na nagpunta dito sa amin. Pero ito pong pagbaha, araw-araw po ito sa amin. Hindi po ito pagtag-ulan lang. Ito po ay daily life na namin, siguro mahigit kalahati ng taon. Ganun ang buhay namin. Sabi ng mga tao sa amin po ni Pangulong Marcos nung nandun kami. At doon ko talaga... Grabe, no? Araw-araw na baha. Halos hindi ko na humapinta yung mukha ng ating Pangulo dahil yung sakit ng loob niya, nakita ko po at naramdaman ko nung nakausap niya yung mga kababayan natin doon. Alam niyo yung mga water line doon, nakikita mo na eh. Minsan naabot ng 5 feet eh. No, yung water line, no? At nakikita mo na talagang doon na. Ibig sabihin, tataas baba na lang ang baha doon. Hindi question na may baha o wala. Ang question doon, gaano kataas ang baha. Kaya po nakakalungkot po talaga at nakakagalit itong mga nangyaring ito. Kaya nga po tingin ko, simula noon, talagang inikot ng Pangulong maraming mga proyekto.
At yun, nakita po natin, no? Yung uh, after every inspection, the President got angrier and angrier. No, doon pong nasa Baguio siya, halimbawa, Galit na galit daw si Pangulong BBM. nung kasama po niya si Baguio Mayor Benji Magalong. Yung sinabi niya, ito, daang-daang milyon to. Pero wala to, tinapon lang sa ilog yung pondong ito. Kasi useless itong proyektong to, sabi ng ating Pangulo. Kaya po talaga, tingin ko, umabot na sa punto na talagang yung galit ng ating Pangulo, kailangan, ang sabi niya ay kailangan mag-translate na into concrete action. Kailangan itong galit, itong sakit na nararamdaman, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng lahat ng mga kababayan natin. Dahil dito sa mga nangyari sa DPWH. At yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, kailangan gawa na ng konkretong aksyon. So, nandito po ako ngayon para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipalabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Oo naman, may mga mabuti talaga nun. Kaya lang, nadamay na. Nadamay na ngayon matitino. Kaya, ewan, talaga malala talaga ang corruption dito sa ating bansa ngayon. Matindi. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa contractor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Meron talaga. Ang dami-daming corrupt dyan sa DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting ban immediately
kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Yan ang pinakamagandang gawin, yung mag-create ng independent commission na mag-iimbestiga sa lahat ng mga ghost project at at sa lahat ng mga proyektong substandard. Sila po ang mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam niyo po, ikinabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po, isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH hindi nag-aalaw para sa automatic at meron pang mga proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga prosesong yan. Hindi na po natin kailangan mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Attorney Claire po ay tumatango dahil abogado po siya. Hindi na po kailangan yon. Kita mo na ghost Mag-iimbestiga pa ba tayo? Finally po, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napakasamang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi all over the country. So yan po ang tatlong unang-una nating gagawin sa mga susunod na araw. Uulitin ko po, ang utos po ng ating Pangulo ay mag-clean house. Linisin ang ahensya. Pero, hindi lang po yon ang direktiba ng Pangulo at hindi lang po yon ang ating magiging trabaho sa DPWH. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita nating lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Doon po sa EDSA Corner Mother Ignacia. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Nakita ko po yung post ni Mayor Vico Soto, yung sa Katipunan, sa Ateneo. Ngayon nga po, may dahilan po yan. At ang dahilan po yan ay build up ng dekada, hindi lang taon. Dekada po yan ng neglect, dekada po yan ng maling mga proyekto, dekada po yan ng korupsyon. Dekada na po yan. Kailangan po nating i-address yan right away. Hindi po madali ito. No? Hindi po, wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas ayos na to lahat. This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this.
matagal talaga iayos yan. Gugugol ka ng mga ilang taon para lamang maayos ang mga gusot na yan. But we have to start somewhere. Sabi ng ating Pangulo, mag-umpisa na tayo. Tama na. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo. Yun po ang ating gagawin. Kaya sa mga susunod din pong araw, ako po ay makikipag-meeting sa lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MMDA, sa lahat ng LGUs ng Maynila at ng mga key regions na tinatamaan ng baha ngayon tulad ng Bulacan at iba pang mga probinsya. At makikipag-usap din tayo sa private sector. Lalo na, kung naaalala nyo po, si Mr. Ramon Ang po mismo, ang may-ari at presidente ng San Miguel, nag-offer po siya. Kailangan po nating humingi ng tulong sa pribadong sektor. Hindi to massive effort po ito. Itong pag-aayos ng baha, short term, hindi po ito pwedeng tingi-tingi. Hindi po pwede ito ng isang araw, 2 araw, 3 araw na paglilinis ng estero. Hindi po pwede yan. Dekada na po itong nag-pile up. Ito po ay massive effort. Unprecedented. And hindi po kaya ito ng national government lang. Kailangan natin ng local government, kailangan natin ng pribadong sektor. Yan po ang sabi ng ating Pangulo kanina sa akin, mobilize this massive effort involving all sectors of society, including the private sector. Kailangan po maayos natin to. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagduro sa araw-araw. It is unacceptable. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it. It's not going to solve everything. Hindi po magic to na mawawala na lang ang baha sa susunod na buwan. Pero kailangan mag-umpisa na tayo. At kailangan ayusin na natin to ngayon. Uulitin ko po ang sinabi ng ating Pangulo. Enough is enough. Kailangan na po nating ayusin to once and for Enough is enough ayon sa ating Pangulo. all. It will start from within DPWH. It will start with the independent commission that the President will create in the next few days or weeks. It will start with a massive effort from everybody. Government, national government, LGU, private sector, everyone. At tingin ko naman po, under the leadership of our President, magagampasan din po natin ito. Maraming salamat po. Okay guys, ano po ang inyong opinion? Thank you.